Laging tandaan mo, ang lugar na ito ay lugar ng himala. Pag ika'y pumasok dito at umalis kang, dala mo pa rin ang iyong sakit. Hindi ka nagpuri ng todo sa Panginoon. Amen? Maring masaktan ka, pero yun ang katotohanan. Kailangan pagpasok mo, paglabas mo, kaiba ka na. Because this is a place for God's miracles. This is a place of healing and revival. Lack of experience of that healing and revival, it's not the fault of God. It's your decision. Hurada kukasuka sa kalaman. Kung hindi ka mababago ng salita ng Diyos, walang pwedeng bumago sa iyo. Kung hindi ka kayang paniwalain ng banal na Espiritu, hindi ka rin maniniwala sa akin. Alam mo kapatid, napakaraming nanonood sa iyo at gustong makita ang Panginoon sa iyong buhay. Ayan, problema, marami ang katulad pa rin ng dati. They linger too long in enslavement from sickness and disease. Masyadong nagbabad ng matagal sa sakit at karamdaman. Pero laging tandaan mo, power and authority is given to everyone. Amen? Pare-pareho po tayong may labanan. Pare-pareho tayong may kirot, pero hindi nagtatagal. Kung hindi mo patatagalin. Hello? Kahit masakit ang aking binti, hindi ninyo ako makikitang iikay-ikay. Sapagkat kailangan patutuhanan ko na ang Diyos kong pinaglilingkuran ang dakilang manggagamot. Amen. Dahil kung hindi ko mararanasan ito, wala akong karapatang hamunin kayong magtiwala sa Kanya. Mapapariwara kayo kung ang Diyos ay hindi dakilang manggagamot. Kaya nais kong iyong intindihing mabuti. Sabihin mo, wag mo sayangin ang oras. Pera nababawi, pero ang oras hindi. Nakukuha niyo po. Kaya please, ako'y nakikiusap. I'm groaning that all of you will experience the miraculous. So ano raw yung dapat na nasa iyo? His love. Amen? Kailangan maunawaan mo na ikay iniibig ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Grabe ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Pambihira ang ginagawa at gagawin pa sa iyo ng Diyos. Ay kung bakit, kung saan-saan ka nakatingin at kung ano-ano ang iyong pinakikiramdaman. Hello, pag nanlalabo ang iyong mata, pilitin mong makita yung hindi mo nakikita. Amen? Amen. Hallelujah. Huwag kang pupunta sa madali. Pag may kirot, huwag inom agad ng pangalis ng kirot. Madali yung pangalis ng kirot, pero babalik uli yung kirot. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, magsanay ka na mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. At nawa makita mo na iniibig ka ng Diyos. Nawa marinig mo na iniibig mo ang Diyos. Alam mo, bawal po ang malungkot. Sadness and loneliness is a sin. Nakukuha niyo po. Kaya kung ikay-ikay, siguraduhin mong ikay lalakad ng diretso kahit nakaukaunti muna. Amen. Hallelujah. Amen. 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 You have to break the yoke of slavery to sickness. Kailangan ikaw ang may first experience that God is the greatest physician. Amen. Alam mo, napakayaman mo. Pray to be rich. Declare that you are rich. Amen. Laging tinitingnan mo yung wallet mo. Kaya ang nangyayari, yung wallet mo hindi magkapera.
Tingnan mo ang Diyos at bibigyan ka ng karunungan para lagi kang may pera. Amen? Sabihin mo, tingnan mo ang pastor ninyo sa harapan. Amen? Nakikita po sa mukha ang katiwasayan. Tingnan mo ang iyong katabi at tingnan mo ang mukha. Hagurin mo. Hagurin mo ang kanyang mukha. Madidiscern mo kung may galit yan sa puso. Kita yun sa mukha. Amen? Kaya magsanay ka na may ngiti ka sa iyong labi. Amen? Amen, amen. Sapagkat mas maganda ang umingiti kahit maraming problema. Mas maganda ang masaya kahit na maraming kalungkutan. Amen? Because pag nalungkot ka, you pity yourself, kaya ka nalulungkot. Bakit ako hindi katulad nila? Hindi ka pwedeng makatulad ng sino man sapagkat linikha ka na iisa ang iyong thumb mark. You were uniquely created and you have your own destiny. Amen. Lahat tayo palangit, pero ikaw ay mayroong tagumpay na inilaan ng Diyos. Amen. Kaya huwag kang babalo-baluktot at sabihin mo, kailangan diretso. Amen. Amen. Diretso. Amen. Hallelujah. Kaya huwag ka nang magre-reklamo sa akin na nananakit ang iyong buong kalamnan. Ayokong makarinig ng reklamo. Ang ibig kong marinig, ako'y nagpupuri at nagdiriwang sa Diyos. Sukasakiyaran. Horaladakyaran. Horaladakyaran. Ang malakas sa inyo, ang maging kalakasan ng mahina sa ating gitna. Kaya pag may lumapit sa iyo na nahihirapan silang lumakad, sabihin mo, ako rin eh. Pag nagkasundo kayo, lagi kayong iikay-ikay. Amen. Hallelujah. Kailangang magpakita ka na ang Diyos mo ang kumikilos, ang Diyos ko ang kumikilos sa atin. Ang Diyos natin. I declare that September is the month of multiplied blessing in the name of Jesus. And multiplied blessing comes to those who spend multiplied times on His knees. Ang maraming pagpapala ibinibigay sa mahilig manalangin. Because your prayer is your key to your prosperity. Amen. Without prayer, no prosperity. Because prayerlessness is sin. Hallelujah. Ang Diyos po'y napakabuti. Isang pastor ng lahat ng kanyang tinuruan para maging pastor, tinuturuan niya na matuto silang magbasa ng Biblia. Dahil pag ang pastor ay hindi nagbabasa ng Biblia, wala siyang ituturo. At tinuruan niya ng lahat ng uri ng mga aralin. At sila'y magtatapos, binigyan ng bawat estudyante ng isang nakatuping sulat. At ang sabi ng pastor, you will be a pastor, you will graduate to this pastoral course. Isa-isang tinawag niya, declare to me kung anong nakasulat dyan. Ba, mahirap po yun. Ano ang pinagtularan ng pastor? Si Daniel. Because when you are so engrossed in your relationship with God, God will reveal secrets. Hello? At iilan ang nakapagsabi nung nakasulat sa kanilang papel. At ang sabi niya, maaaring kayo magalit sa akin, pero ang pagpapastor, digmaan yan. Baka kayo tinawag sa pagninegosyo, magnegosyo kayo at doon kayo uunlad. Baka kayo tinawag sa ibang bukasyon, doon kayo magpakadalubhasa at doon kayo uunlad. Pero itong ilan ay siya tinawag sa pagpapastor. Dahil ang pagpapastor, papasok ka sa digmaan. Hello? Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kaya buhay si pastor dahil laging tagumpay sa lahat ng labanan. Amen? Amen. Hallelujah.
So laging tandaan mo, in Jesus Christ, we are more than conquerors. Sa iyong negosyo, you will be more than conquerors. Pero kailangan nandun ka sa tamang pagkatawag sa iyo because His calling is irrevocable. Kung tinawag kang magnegosyo, huwag ka nang magpastor. Kung tinawag kang magtrabaho, huwag ka nang magpastor, magtrabaho ka na lang. Kailangan po ang single-mindedness. Single-mindedness. Kung negosyante ka, tumuto ka sa pagninegosyo at huwag ka nang magkunwa pang pastor. At doon ka payayamanin ng Diyos doon sa pagkatawag sa iyo at ang simbahan magiging maunlad dahil lahat ay nasa tamang pagkatawag. Tingnan mo ang iyong katabi. Alam mo ba ang pagkatawag sa iyo? O itinula ka lang dyan sa iyong kalagayan ngayon? Kaya kailangan po natuklasin mo ang tawag mo. So discover your call. Dahil sayang, tumatanda ka, hindi mo pa alam kung saan ka tinawag. Mahirap po ang hindi alam ang pagkatawag. Tingnan mo ang iyong katabi. Tanungin mo siya, ikaw ba'y langgam? Sabihin mo, hindi, tanungin mo siya, ikaw ba'y langgam o tipaklong? Hello? Ang langgam po, they continue on getting their blessing without an overseer, without a ruler, and without anyone dictating them what to do. Basta ang kanilang konsentrasyon ay mag-ipon ng pagkain habang tag-araw. Amen? Kaya kayo ay mga langgam. Amen? Hallelujah! Kaya magsikap kayo ng tiwala lamang ay sa Diyos at pag ikaw ay tiwalang-tiwala sa Diyos, malalaglag ang lahat ng sakit at karamdaman. Diabetes ay walang magagawa sa lahat ng nag-aalab sa Diyos. Kailangan ang iyong alab ay matindi para malaglag at mawala ang lahat ng nagpapahirap at umaalipin at nagpapahina sa iyo. This is the month of multiplication. Tapos na ang iyong pagtitiis, tapos na ang iyong paghihirap, tapos na ang iyong paghihintay. Isipa mo ang iyong paa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At alisin mo ang anumang pangamba at takot. In the mighty precious name of Jesus. Para po sa inyong kaloob na 500 pesos bilang partnership or love gift sa ministeryong ito, maaari po kayong mamili sa mga sumusunod na babanggiting regalong pasasalamat na aming ihahandog sa inyo. Una, 2 audio CD preachings ni Brother Greg, isang DVD preachings or 3 pieces of anointing oil, at crucifix na bottle opener. Bakit po crucifix? Sapagkat pinapaalala po nito ang natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ito ang nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at siya'y nagbigay sa atin ng garantiya ng katagumpayan. At sa 1,000 pesos na inyong ipapadala bilang kaloob at partnership sa buwan na ito, kayo po ay aming padadalahan ng isang mug na kung saan pag binuhusan nyo po ng mainit na tubig ay lalabas ang taste and see that the Lord is good design. At ang isa naman po ay may nakalagay na choose joy, this is the day that the Lord has made. Yun po yung pangalawang disenyo. Maaari rin po kayong tumanggap ng isang digital changing color alarm clock. Bakit po digital changing color alarm clock? It reminds us that bawat araw, purihin natin si Yahweh. At bawat araw ay laging may magandang ginagawa ang ating Panginoon. Maaari rin po kayong tumanggap ng USB with 50 audio preaching. At ang USB preachings, marami na po ang naabot ito, Luzon, Visayas at Mindanao, sapagkat ang mananalig ay nakukuha lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ay para sa 1,000 pesos partnership and love offering. At para po sa inyong kaloob na 2,000 pesos and above, kayo po ay aming padadala ng isang radio set or any 2 combinations of the items na akin pong nabanggit kanina. Tumawag po kayo sa 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904 para sa mga karagdagang informasyon. Ang inyong pagbibigay po ay napakahalaga sapagkat nagigibo kayong daluyan ng pagpapala at maigting po nating naihati ng mabuting balita sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, ng website, ng internet, ng YouTube. Libo po ang naabot at talagang hindi po namin kayang maipaliwanag ang mga patotoo na kanilang nararanasang himala at kabutihan ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong improvements para sa finishing touch ng ating
Prayer Mountain sa Tayabas, Quezon. Kaya kayo po ay magkaroon ng conviction at magkaroon ng hamon to support and partner with this ministry. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pangunguna ni Brother Greg Durante mula sa kanyang puso at sa amin po sa buong staff ng Greg Durante Ministries. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyo at sa biyaya ng ating Panginoon. Marami ang naliligtas at nagkakaroon ng pag-asa. It's always a great day to live. Your container is your heart. Kaya ba'y naniniwala na ang iyong ingunguso ay ayon sa iyong nasa puso? So halika na po sa mensahe at maranasan ninyo kung paano mabuhay na nasa kapayapaan. Amen? Ang pagdaan po sa pagsubok is to break us para wala tayong tiwala kundi sa Kanya lamang. At ito po ang mensahe. Sa Isaiah 43:26. Isaiah 43:26. Put me in remembrance. Let us plead together. Declare thou that thou mayest be justified. Tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, dakila at napakabuti. Hayaan mo na lagi ka naming mapasaisip at laging maalaala upang kami ay laging makipag-usap sa iyo. At nang sa gayon, kami ay laging makapagpatuloy na nasa kabanalan at katwiran sa pangalan ni Jesus. At ang titulo ng mensahe, Tender Loving Care, TLC. Tender Loving Care. Yun pong tender ay, ito po'y laging bago. Kaya nga po, pag panay ang init mo ng iyong ulam sa oven, tumitigas po yung ulam. Hindi na masarap kaysa pagbagong luto. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago tuwing umaga. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago tuwing umaga. Tender, loving care. Pag sinabi pong care, sa halip na ikaw ang abala, ay ang Diyos na ang sa kaabalahan mo ay siya na ang nagpapakaabala. Kaya kailangan wala ka po sa anumang dalahin sa iyong budhi, kailangan ilagay mo agad sa Kanya. Cast all your care upon Him, for He careth for you. Kung ano man yung nagpapahirap sa iyong isip at hindi ka makatulog, ay ilagay mo sa Kanya. Bayaan mo nang siya na lang ang hindi matulog at tayo matulog ng mahimbing. Cast all your burden upon Him, for He careth for you. God cannot do His promise unless we respond. Hello? Hindi makagagawa ang Diyos ng Kanyang pangako hanggat hindi mo ginagawa yung Kanyang iniutos sa iyo. Ano ang cast? Throw down. Itapon mo ang iyong mga kabigatan. Kanino? Sa Panginoon. Itapon mo ang iyong mga pagmamalasakit at kaabalahan at pagkabahala at pagrereklamo sa Panginoon. Sapagkat kapag ikaw ay puno at batbat ng alalahanin, dalawang bagay, magiging tahimik o kaya ay magagalitin. Tingnan mo ang iyong katabi. At sabihin mo, do not dissociate yourself from society. Huwag mong ihiwalay ang iyong sarili sa lipunan. Mabuhay kang araw-araw na maligaya sa Panginoon. Tingnan mo uli ang iyong katabi at ang kasaganaan ay dumaloy sa bawat isang naririto ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kaya nga ating unawain, had you any experience of a tender loving care? Ako po maraming karanasan sa tatay, sa nanay, sa lolo, sa lola ko. Napakababait po nila sa akin. At dahil ako ay may karanasan sa kanilang kabaitan, yun po'y larawan ng bahagyang pagkatulad sa
kabaitan at pagmamalasakit ng Diyos. At kung hindi mo man ito naranasan nung ikaw ay bata po sa buong buhay mo, sikapin mo na tangkilikin ang pagmamalasakit sa iyo ng Diyos. Huwag mong hanapin sa tao ang pagmamalasakit, sa halip ay mabuhay ka sa malasakit ng Diyos. Amen? Sapagkat kailangan pong tayo makarating sa isang uri ng buhay na hindi tayo natatalo. Meron bang ganong uri ng buhay? Sabi ng Biblia, hindi tayo matatalo. Sabi ng Biblia, dumaan man tayo sa maraming kabiguan, hindi tayo matatalo. Sino ba ang nabibigo? Tanungin mo ang iyong katabi, sino ba ang nabibigo? What is the root cause of failure? Lack of knowledge of God. Kaya tayo nabibigo dahil hindi natin kilala ang Diyos. At bakit marami ang walang pananalig? So lack of faith is due to lack of daily feeding on the Word. Hanggat hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi lalakas ang iyong pananalig. Amen? So, yan ay iyong pananagutan. Ang paglakas ng iyong pananalig ay gawain mo. Amen. Dumaan ka man sa maraming kabiguan, hindi ka magtatago sa sobrang takot. Kailangan habang ikaw ay dumaraan ng kabiguan, lalo kang nagiging barumbado para ipagpatuloy mo yung iyong destiny. Failure is not your destiny. Breakthrough through your day-to-day encounter with temptation. Laging tandaan mo. Magtatapos na po ang taong 2018. Kaya hinihimo po namin kayo na tayo ay magtipon-tipon at magsama-sama as great achievers. A 2-week, 6 days revival ang magaganap dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At narito po ang mga dates, December 6, December 7, December 8, at sa December 13, 14, and 15, 2018 sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Dito po sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. This will be a power pack 6 nights of revival para sa pagtatapos ng 2018 at anyayahan po natin ang ating pong mga kaibigan mahal sa buhay at tanggapin po natin ng buong buo ang biyaya ng ating Panginoon. Muli, ito po'y walang bayad, free admission, and everybody is welcome. See you and God bless. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang informasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Napakalaki po ng naaabot ng ministeryong ito. Pero kailangan po natin ng mga partners na kagaya ninyo. At ang mga partners po na kagaya ninyo ay tinatawag nating media missionaries. So kahit man po kayo ay pastor, kahit man kayo ay worker ng inyong simbahan, hindi po yan hadlang. Sapagkat sa katawan ni Kristo, kailangan walang kompetisyon. Sa katawan ni Kristo, kailangan magkakaisa tayo upang maging madali at magaan ang binubuhat ng ministeryong ito. Mag-decide ka sa oras at sandaling ito to partner with us, to be a media missionary.
Maaari kang magkaloob ng any amount para makumpleto po natin at mapagaan natin ang 500,000 na immediate na kailangan natin for this December 2018. Maaari kang magkaloob sa pamamagitan ng Bangko de Oro, Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Or maaari kang magpadala sa anumang padala express kagaya ng Palawan. Ilagay mo lang po ang complete name, Gregorio Durante, at ipadadala mo po ang amount, ipadala mo ang iyong full name sa 0919-896-0904 at ikaw ay higit na pagpapalain ng Panginoon kaysa sa iyong naibigay. God bless and we love you all. May bakod. Sabihin mo sa iyong katabi, may bakod. Kaya ang Jerusalem ay pinaligiran ng bakod. At ang bakod ng Jerusalem ay matibay dahil sa pananalangin ng mga nakatira doon. Hello? Yung iyong bahay ay bakuran mo ng iyong pananalangin. Alisin mo ang sama ng loob at huwag kang tamad. Go to the ants and learn, you sluggard. Kayong mga tamad, pag-aralan ninyo ang buhay ng langgam. Masakit po ang tawaging tamad. Tingnan mo ang iyong katabi. Pero yun po ang totoo. Walang tamad na yumaman. Walang tamad na umunlad. Sabihin mo, alisin mo ang katamaran sa iyong katawan. Remove the spirit of sluggardness. Remove the spirit of laziness. And replace it with industriousness. Alam mo, marami kasi tayong katwiran. Pasensya ka na, hindi ako makakalakad. Ang sakit nito. Daing ka ng daing. Kailangan daing mo ay ang Diyos ay tapat at dakila. Grown in the Spirit. So that you will be strengthened internally. Wala po talagang daraan tayo sa mga tukso. Kaya nga, unawain natin, ang labanan ay sa tubig, sa lupa, at sa kalangitan. At kailangan ikaw ay matuto sa buhay ng pananalangin. Ang tubig po ito po ay ang ating katawan. Dahil ang ating katawan, 80% ay liquid. Kahit ako'y nakatayo, 80% ng katawan ko ay tubig. Kaya sabihin mo ang iyong katawan ayon sa siyensya, 80% ng katawan mo ay tubig. Ngayon, ang lupa po ay ang ating kapaligiran. Pero laging tandaan mo, pag hindi ka nagtagumpay sa iyong laman, hindi ka magtatagumpay sa paligid. At pag hindi ka nagtagumpay sa paligid, sa kalangitan, nandun ang lahat ng demonyo. Tingnan mo ang iyong katabi. You are blessed with all spiritual blessings. How many of those spiritual blessings had you been able to get? Ilan doon sa mga spiritual na pagpapalang yon ang nasa iyong kamay? So tayo nabubuhay sa gitna ng napakaraming biyaya at pagpapala, pero ilan yung nakakaranas nito, sapagkat ang makakaranas nito are those who are violent in the spirit. Alam mo, ang pamumuhay ay sa pananalig. Kailangan alisin mo ang kaduwagan. Kaya sabi ni Pablo Timoteo, ikaw ay mangangaral ng salita ng Diyos. Kaya wag mong katakutan yung makakarinig pag ipinangaral mo ang katotohanan. Sapagkat ang nasa iyo, espiritu ng katapangan, espiritu ng pag-ibig, at espiritu ng mabuting pag-iisip. So ang utos, preach the word. Hindi sinabing preach business. Hindi sinabing preach management.
Preach the word. And out and from the word, business will come out. Because wisdom is in the word. Kaya matututunan ng isa kung paano ang pagninegosyo because he heard the word. Kaya nais kong iyong maintindihang mabuti, kailangan ikaw ay conversationalist. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ikay makwento. Pansinin po natin, ang iyong pakikipagkwentuhan, it is either it will make you or it will unmake you. Kailangan po ang kwentuhan ay hindi makasarili. Kailangan po ang kwentuhan ay hinihintay mo na lumabas sa kukwentuhan mo yung mga dakilang katangi ang meron sila. A good conversationalist first is a good listener. Kailangan ikaw ay laging nakikinig pag may kakwentuhan ka. Pagbigyan mo sila dahil gusto nila na sila ay hangaan. Huwag mo silang sansalain. Sige lang, magkwento sila ng kanilang mga tagumpay. At hayaan mo lang sila kung kailangan huwag ka nang magkwento dahil ang isang aking karupukan nung mga panahong una at panakanaka ay bumabalik. Pag may nagkukwento sa akin, inuunahan ko, ganyan din ako, noon ako, ganito, mas lumilitaw, nananahimik na yung kakwentuhan ko dahil lumilitaw na talo ko siya. Kaya sa susunod, iiwasan na niya ako. Tingnan mo ang iyong katabi, ilan na ang umiwas sa iyo. Dahil hindi pwedeng ikaw ang bida, bayaan mong sila ang bida. Amen. Kung ikay may asawa, hayaan mong ang babae ang bida dahil siya ang reyna ng bahay natin. Hello? Tahimik. Kaya nais ko iyong maunawaan. Ang pagsasama ng dalawa, ang pagkakaibigan ay laging may conflicting ideas. Kaya kailangan palitan natin ito ng isipan ng Diyos. Isipan ng Diyos. Kaya iyong alalahanin, recall. Remember, yung kabaitan ng mga tao sa iyo. Kaya pag naalaala ko, ang mga taong naging dahilan ng aking pagkatuto, naaalaala ko ang aking mga guro mula elementary, yung ilan na nagpabigay ng hamon sa akin sa high school, sa college. Pag naalaala ko sila, ako ay natutuwa. Mga taong pumuna sa akin. Katulad nun, dahil ako'y may pangarap, at ang pangarap ko, kailangan kayo may pangarap, at ang pangarap ay merong set time. Ilalagay mo ang oras. At ang pangarap ko ay pag ako'y nagkaasawa, magkakaroon ako ng bahay at sasakyan before the age of 35. Hindi ko po inalis sa aking isipan yung pangarap na yon. At age 32, ako'y may bahay na. At age 27, ako'y may kotse na. At bakit nangyari? Dahil ako'y may pangarap. Sabihin mo may pangarap ka pero nakatingin ka sa maraming hindi pwedeng mangyari. Ang tingnan mo yung pangarap mo'y mangyayari at yung hindi pwedeng mangyari, aalis yun at lilitaw yung pwedeng mangyari. As long as you keep on believing your dream, everything will fall into line. Kung gusto mong maging milyonaryong negosyante, you will be someday. Pero magsimula ka na paniwalaan yan. At huwag kang manatili sa iyong kalagayan ngayon dahil ang buhay po ay laging pag-unlad na nakatingin sa lalong higit na mas malaki. Amen po ba? Sino ako na pumunta ng ikalawang pagkakataon sa Israel para sa tour? At yung mga kasama ko ang nagbayad sa aking tour. At dahil sila mga negosyante, ang akala nung aming tour guide ay lahat kami negosyante. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon, dinala kami sa gawaan ng diamante diamond. At panay ang paliwanag ng mga sales clerk doon sa diamond, ang gaganda. At ako inaalok at ako naman nakikipagkwentuhan din na parang bibili. Yung ibang kasamahan ko dahil sila may pera, bumili. At ako, tumingin lang. Pero ang isang napakaganda roon,
ako ay nagtagumpay. Tandaan mo, laging tagumpay ay ito. Ang isang tagumpay, matapos mong makita ang mga kinababaliwan ng mga taga-sanlibutan, hindi ka naghangad doon sa kanilang kinababaliwan. That is success. That you can do without those material things na hinahangad ng maraming tao. At laging tandaan mo, pag ikay may kapayapaan, isang araw may darating din sa iyong diamante na hindi mo pinagpaguran, hindi mo pinaghirapan sapagkat ikaw ay nagkaroon ng kasiyahan at kaligayahan sa Diyos. Kaya nga po, nais kong iyong unawain yung mga taong naging napakabuti sa iyo, mga taong napakabait sa iyo, at mga taong lumait sa iyo. Dahil kung hindi ka nilait, hindi ka umalis, hindi ka nahamon. So yung mga taong lumait sa atin na naging kasangkapan para magalit tayo sa kahirapan. Amen? Kaya nga po, ang simbahan po ang dapat na may-ari ng lahat ng kayamanan. Ang mga anak ng Diyos ang dapat nangangasiw at namamahala ng kayamanan ng Diyos dahil ang langit at lupa at lahat ng naroroon ng may-ari ay ang Diyos at ikaw at ako'y anak ng Diyos. At kailangan ito ay maunawaan mo. Hindi mo maintindihan sa ngayon, pero unawain mo na rin. At para ikay maging kandidato para sa kasaganaan at kalwalhatian. Ngayon, pansinin po natin. Kayo ba naniniwala that God is faithful? Tapat po ang Diyos. Kaya ako ay nasa kalagayan ko ngayon at magpapatuloy na umunlad dahil sa katapatan ng Diyos. At ang katapatan ng Diyos ay nangangailangan ng katapatan. So the faithfulness of God came into my life, and the same faithfulness I use in my relationship with Him. Sa Hebrews 16, pansinin po natin, God is faithful. God is not unrighteous to forget. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward His name, and that you have ministered to the saints and do minister. So ano po ang ibig sabihin? Hindi makakalimutan ng Diyos ang lahat ng mabuti mong ginawa. Hindi niya makakalimutan yung laging ikaw ay nag-iikapo at nagkakaloob. God will never forget. Amen? Dahil yung pag-iikapo at pagkakaloob natin ay pagsamba sa Kanyang pangalan, dahil ang Kanyang pangalan ang siyang kapangyarihang ibinigay sa iyo at sa akin na anuman ang hingin natin sa Ama sa pangalan niya ay ating matatanggap. Kaya nga kailangang paniwalaan mo na sa pangalan ni Jesus, walang imposible sa bawat isa sa atin. At kailangan tayo maglingkod sa isa't isa. At ano ang gagawin nating paglilingkod sa isa't isa? Magdalanginan tayo sa isa't isa. Amen? At magpalakasan tayo ng pananampalataya sa isa't isa. Let us encourage one another. Let us pray for each other. And that is ministry. Napagpala ka sa pakikinig at panonood ng programa. Kaya pagpalain mo rin ang ministeryo upang lalong lumawak at maraming tao din ang mapagpala kagaya mo. Bangko de Oro, Greg Durante Ministries, 219-800-6784. It is always great day to live with Jesus. Purihin po ang ating Panginoon. Ako po si Pastor Kenneth Andrew Durante. In behalf of Greg Durante Ministry, we would like to say thank you sa lahat po ng ating partners, friends, and supporters ng ministeryong ito. Maraming salamat po ang amin pong ipinapaabot sa inyo. At ngayon po, ang ministeryo nangangailangan ng 500,000 pesos sa pagtatapos ng 2018. We can do it better together, and let us declare the goodness of the Lord for the rest of your life. We need new partners. Kailangan po namin ng mga bagong kaisa sa palatuntunan ito, at maaari po kayong magbigay ng one-time gift or 12 months continuously. Ano man po ang amount, ano man ang halaga na inilagay sa inyo ng ating Panginoon sa inyong puso, malaking bagay po ito
para ma-maintain ang ating presensya sa radyo at telebisyon sa iba't ibang panig lalawigan ng bansang Pilipinas. Kaya halina at magpadala ng inyong kaloob sa Palawan Express. I-text nyo po ang code sa 0919-896-0904 at ipangalan nyo po kay Gregorio Durante. Nandyan po ang ating bank details sa Banco de Oro. Give and it will be given back to you. God bless you. We love you and let us expect great things to come in Jesus' name. At magpatuloy ka sa panalangin sa akin na iyong pastor at nasa gayon lagi kang tamaan at ikay laging masaktan at pag wala ng kirot ang pagtama sa iyo ng salita ng Diyos, ang ibig sabihin buhay ka na. Pag may aray at sama ng loob at galit sa pangangaral, ang ibig sabihin buhay pa ang iyong lumang pagkatao. Dapat matagal nang nakalibing ang luma mong pagkatao. Yan, sabi nga ng isang mga awit, ang sinabi niya, kill me at the altar. Patayin mo ako sa iyong dambana. Sumikat ang kanyang awiting yon dahil siya ay nabuhay na talagang mahal na mahal niya yung kanyang asawa at sa height ng kanyang pagmamahal, namatay ng maaga yung kanyang asawa. At siya ay nagkaasawa at napakabait nung pangalawa niyang asawa dahil habang siya ay nabubuhay, hindi niya pinalitan ang kanyang toothbrush. Yung toothbrush ng kanyang asawang namatay ang siyang toothbrush araw-araw. Ano ang magiging damdamin ng panibagong asawa? Minahal siya. She tenderly loved his husband. Inunawa niya ang kanyang asawa at isang araw nakalaya siya na sa nakaraan at nabuhay na siya nang minamahal na niya yung babaeng nagmahal sa kanya. Tingnan mo ang iyong katabi. You receive tender loving care from different persons. So gamitin mo yan. Yung karanasan mo sa mahusay na pag-ibig sa iyo ng sino man tao, tatay, nanay mo, lolo o lola mo, pero higit sa lahat ang Diyos na nagmahal sa iyo at sa akin. So relationship is the only way. You cannot avoid relationship. Kahit saan ka pumunta. So be a conversationalist. Pag ako'y naghihintay, nagiging kaibigan ko ang gwardiya. Hello. Nakikipagkwentuhan ako sa gwardiya. At aking pinalalabas na dakila yung kanyang gawain. Ikaw nga ang tumayo. May dalawang gwardiya, isang babae at lalaki na nasa mall at may isang bagong gwardiya at ang sabi niya, pag hindi ka tumagal, ako 18 taon, taga-bukas sara lamang ng pintuan ng department store na pinanggalingan ko. Pag hindi ka tatagal sa gawaing taga-bukas at taga-sara at hi sir, good morning sir, na hindi ka naman hina-hi sir at good morning. To be successful, die to yourself. Para maging matagumpay, huwag mo nang hangarin pa na ikay pasalamatan sa mabuting iyong gagawin. Huwag ka nang maghanap pa ng papuri sa tao. Ang iyong laging mithi ay papuring buhat sa Diyos. At ang papuring buhat sa Diyos, ikay matagumpay sa Diyos at magiging kang matagumpay sa tao at darating yung mga taong itinakda na magpapaunlad sa iyo. So it is relationship. Do not avoid people. Kailangan ikaw ay nakikipagmabutihan. So, desire to be well conversant of. Maghangad ka na magiging makwento. At ang sabi ko doon sa isang, dahil inimbitahan ako sa isang meeting, sa isang sikat na kain ng Chinese food, at napakabagal ng service. Ang tagal bago naluto yung aming kakainin. Pero ako'y masaya lang dahil libre naman, kaya okay lang na magtiis.
At sa kabila nung bagal nung waiter, dahil napakarami ng customer, pinuri ko pa rin siya. Ang husay mong magdala ng mga plato. Isip-isipin mo yung isang table, yung lahat ng plato ay nasa kanyang braso. At ang sabi ko, tutularan kita pagdating ko sa bahay. Hello? Hindi ko sinabing napakabagal mo. Ang pinuri ko ay yung kapuri-puri sa kanya. Pag pinuri mo yung kapuri-puri sa iyong mga anak mo ay magiging matibay at makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Huwag mo silang sisiraan ng loob. Disiplinahin mo sila, pero huwag mong pagwiwikaan sila ng ikasisira ng kanilang loob sapagkat mawawalay siya sa iyo. Kaya kapatid, in conversation, be an encouragement. Pampalakas ka dapat ng loob. At kadalasan, iniiwasan ko ang mag-tip, kaya ako na ang nagbubuhat pag kami ay nagsusupermarket. Pero merong magaling na gwardiya, Sir, pwede bang, hindi na siya magsasabi, pwede bang tulungan kita? Kahit na kaunti lang yung pinamili ko, mabibigyan ko pa rin ng tip. At tuwing ako'y makikita, takbo na yon at bibigyan ako ng parking space pag walang parking. Bakit? Because I win his heart. I won his heart. Yan kapatid, kung saan ka naroroon, ang gwardiya ay boss mo. Huwag mo siyang kakalabanin dahil siya ang magiging kakampi mo. Saan ka man naroroon, magikang mapagkaibigan. At isang araw, mabuborn again yun. Then develop your strength. So, iyo pong sanayin ang iyong sarili na maging malakas. At laging tandaan mo po, yung iyong sasabihin ay pwedeng makabuti sa iyo o makasira sa iyo. Kaya kailangang magsanay tayo, lalo na sa mag-asawa, huwag kayong magsasalita ng anumang masakit na salita sa isa't isa. Amen? Kaya tignan mo ang iyong asawa, kung kasama mo siya ngayon, sabihin mo, huwag kang magsasalita ng masakit na salita sa iyong asawa. Alam mo kung bakit? Yung iyong asawa ay hindi iba, yung iyong asawa ay iyong sarili. Kaya pag ikay naggalit sa iyong asawa, galit ka ay sa iyong sarili. Nasa Ephesians 5 po yun. So, dito makikita po natin, pag minahal mo ang iyong asawa, minamahal mo ang iyong sarili. At kung wala kang asawa, ay mahalin mo ang Panginoon sapagkat siya ang iyong asawa. Amen? So, wala pong ligtas at sasabihin, dalaga ako, binata ako. Hindi, may asawa ka at ang asawa mo ay ang Panginoon. The Lord is your husband. Kaya nga kung ating uunawain, above all, excel in prayers. Higit sa lahat, kailangang umunlad ka at lumago ka sa buhay ng panalangin. Bakit? Hinahanap ko yung isang aklat na Pray and Grow Rich. Meron akong aklat, Think and Grow Rich. Pero hindi ko makatagpuan pa sa ngayon yung Pray and Grow Rich. At yun ay nagkaroon ng maraming publication dahil totoo po na ang pag-unlad ay nasa panalangin. Ang pag-unlad ay nasa panalangin. At kadalasan po sa iyong araw-araw na buhay, tandaan mo po ito. Kaya ba'y naniniwala na maraming demonyo sa iyong paligid? Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries.
Para po sa inyong kaloob na 1,000 pesos o higit pa, bilang pasasalamat ng Greg Durante Ministries, kayo po ay aming papadalhan ng mug na merong Bible verse na taste and see that the Lord is good. Halina at mag-ambag para sa paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng nilalang sa bawat panig ng daigdig. Magtatapos na po ang taong 2018. Kaya hinihimo po namin kayo na tayo ay magtipon-tipon at magsama-sama as great achievers. A 2-week, 6 days revival ang magaganap dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At narito po ang mga dates, December 6, December 7, December 8 at sa December 13, 14 and 15, 2018 sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Dito po sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. This will be a power pack 6 nights of revival para sa pagtatapos ng 2018 at anyayahan po natin ang ating pong mga kaibigan mahal sa buhay at tanggapin po natin ng buong buo ang biyaya ng ating Panginoon. Muli, ito po'y walang bayad, free admission and everybody is welcome. See you and God bless. Ang magandang halimbawa ay yung halimbawa ni Job. At ang mga demonyo walang iginagalang. Si Job, banal, matuwid, pero hindi ang ibig sabihin siya banal at matuwid at madasalin ay lulubayan siya ng mga demonyo. Hindi po. Nais kong iyong intindihin that prayer is an attitude and a habit. Kailangan araw-araw umuusal ka ng panalangin. Kanina, mula pa sa Islex, ay napakarami ng mga brusko sa pagdadrive. At talagang tinututukan ako. At ako naman ay para ding bata. Dahil ako po'y lumaki sa pagmamaneho, na brusko rin. Dahil yung kasamahan ko sa sales nung araw, ay payabangan kami sa pagdadrive. At hindi siya gumagamit ng kamay. Yung isang kaya samahan ko sa sales, paa ang ginagamit niya sa pagkambyo. Sabi ko, ang galing mo bro. At, pero hindi ko tinularan. At yun ang mga aking supervisor ang nagturo dahil kotse niya, kailangan mabili ko yun at hindi ako marunong mag-drive. Tinuruan ako niya at ang natutunan ko ay isang pagmamaneho na katulad ng taxi driver. Sipin mo, lasing kaming lahat mula Makati hanggang dito sa bandang Balintawak ay nakukuha ko yun ng 15 to 20 minutes matraffic pa. Ganon ako kahinang mag-drive. At kanina, dinidare ako, sabi ko, ang tukso, araw-araw yan. Sabihin mo sa iyong katabi, ang tukso, araw-araw yan. At yung lumang ugali mo ay baka gamitin mo. Kaya kanina, nagamit ko yung luma kong ugali na hindi naman pansin ng aking asawa dahil enjoy siya sa ride. Pero siya meticulosa siya. Pag tumaas ako ng 100, siya magsasalita na hindi niya napuna na 130 na ako. Iniwanan ko yung bruskong driver. At saka ako bumagal. At pag akyat namin din dito sa may Lasal, meron din 2 brusko na ako'y ginigit-git. Nagpray ako, nahawakan ng Diyos ang kanilang paa. Yung isa ay bumagal na bigla at yung isa lumipat ng lane. You have power in your mouth. Amen? So hindi ko na ginamit yung luma kong ugali. Ang ginamit ko na ay shooting arrow prayer in the name of Jesus. So pray and magpadala ka ng bomba doon sa mga taong masama ang ugali. Kaya nga po, nais kong iyong maintindihang mabuti. Si David ay laging nananalangin. Pag may digmaan, hindi agad siya sugod. Siya'y mananalangin, pakikinggan niya ang tinig ng Diyos at pag sinabi ng Diyos, sa ganong ka pumwesto at matatalo mo ang mga Pilisteo. Kung ano ang instructions ng Diyos at laging detalyado kung magbigay ng instruction ng Diyos. At lagi silang panalo. At si Solomon ay mapanalanginin din dahil siya ay decision maker. Siya ang magdi-decide kung ano ang kanyang ipapayo sa kanyang mga nasasakupan.
Kaya dito ay napakahalaga po ng prayer life. Yung prayer habit, napakahalaga po niyan. At si Samuel ay nagsabi na huwag siyang magkakasala sa Diyos sa hindi pananalangin. Prayerlessness is sin. Huwag kang gagawa, huwag kang lalabas ng bahay na hindi ka muna nakipagniig sa Diyos. Laging tandaan mo, pag hindi ka nananalangin, bukas ang pintuan ng impyerno. Ang sabi ng Panginoon, against my church, the gates of hell shall not prevail. And how shall we maintain the closed gates of hell? By prayer. Amen. Hallelujah. Kaya pag hindi ka mananalangin, ang darating sa iyo yung mga taong aburido na ikaw ay lalaitin. Pero pag ikay mananalangin, hindi sila makapanlalait. Why? Because in advance, iyong iginapos na ang mga demonyong espiritu na nasa iyong paligid. And nais kong ipaunawa sa inyo, maiiwasan mo ang kapahamakan, maiiwasan mo ang mga aksidente at sakuna. Pray first before you get out of your house. Kaya ako'y walang takot sa kanino man tao because I am always praying kahit na sila ay barumbado nung ako ay nasa destino sa trabaho. Ang linalapitan ko agad ay mga maton. Hello? At sa isang lugar sa Cavite, nung pagdating ko ron, dala ko ang mga tao, dala ko ang mga gamit at biglang dumating yung maton at umorder ng pulutan at alak. At may nagbulong yan ang maton dito, killer yan. Ganun ba ka ako? Edi okay lang. Tandaan mo, ang maton ay takot sa maton. Hello? At ang style niya, uorder siya ng uorder at babayad dun sa kontraktor. Hindi ko binayaran. Galit na galit sa akin. At yung kasera ko, ay karnaper pala, kaya putol lang pa. At pagkatapos po noon, kinumpronta ako. Tinatakot. Sabi ko, alam mo, ang ugali ko'y ganito. Pag ako ang umorder, ako nagbabayad. Ikaw ang umorder. Akala ko ikaw ang magbabayad. Kung gusto mo, sa susunod, ay o-order ako, tumorder ka. Mula noon, naging siyang sunod-sunuran sa akin. Why? Because I confronted him with tender, loving care. I acknowledge him as he is. Kaya mula noon, hanggang sa ibang project namin, siya ang aking bodyguard. Hindi siya pwedeng hadlangan ng bala sapagkat siya sanay sa labanan. At kahit sa Zamboanga na maraming maluloko, ang aking bodyguard ay Muslim na aking tauhan. At sinabi ko sa kanya, napakagwapo mo. Kaya lagi na siyang nakasunod sa akin, lagi siyang may overtime. Laging hahanapin mo kung sino ang pinunong demonyo doon sa lugar na pupuntahan mo at igapos mo agad in the mighty name of Jesus. Araw-araw po labanan yan. Nako, ito po ang tandaan ninyo. Araw-araw labanan yan. Si Pastor Kenneth ay sakay ng coach at naghatid ng kanyang girlfriend sa airport. Pinatigil ng pulis at kanyang tiningnan yung glove compartment at may nakitang Swiss knife. At sabi niya, carrying deadly weapon. At tumawag agad ang anak ko sa akin at sabi niya, inaaresto po ako dati na carrying deadly weapon. Ang sabi ko, paano deadly weapon yan ay nasa glove compartment? Mali ka, kako. Hindi ko siya kaharap, telepono lang, mali ka. Huwag mong aarestuhin ang aking anak. At sabi niya, hindi sir, aarestuhin ko siya. Ano ba kako ang apelyido mo? At dahil mali yung kanyang gagawin, tinawagan ko ang isa sa kamag-anak ng aking bayaw na mataas sa Napolcom. Pag minsan gagamit ka rin ng puwersa at pinalaya yung aking anak dahil kukutungan lang siya. Kung hindi naman kukutungan at mali, hindi ako makikialam. Kaya nais kong ipaunawa sa buhay na ito, kailangan ikay matapang. Sabihin mo sa iyong katabi, sa buhay na ito, kailangan ikay matapang. At yung katapangan yun ay hindi yung katapangan mo. Yung katapangan yun ay katapangan ng banal na Espiritu. I'm not afraid of demons because the Holy Spirit is with me. Because the Holy Spirit will lead you always, every day. Amen? Kaya hindi ako takot sa mga taong galit sa akin sapagkat alam kong wala silang magagawa. Sila'y magagalit pero hindi nila maitataas ang kamay. Why?
Because the Holy Spirit is on our side and our body is the temple of the Holy Spirit and we dwell in the presence of God. Kaya yung mga negosyo mo, ikay uunlad if you continue on focusing on your business at ikaw ang magiging pangunahin doon sa iyong lugar. Why? Because you are anointed for business. Kaya nais kong ating maintindihan. Pray without ceasing. In everything give thanks. Rejoice at all times. Amen. Kaya nga po, nais kong iyong maintindihan. Si John ay mahilig manalangin. Si Daniel ay mahilig manalangin. Kaya naunawaan niya ang mga hiwaga. Kapag ikaw po ay mapanalanginin, maunawaan mo ang hiwaga. Katulad noon, aburido ang aking asawa dahil dalawang CR namin hindi nagpa-plus ng maluwag. At sabi niya, kumuha ka na sa Maynilad para higupin yung Poso Negro. At sabi ko, wala tayong oras dahil busy tayo kako. Ito naman Jonathan, si Dr. Jonathan, nag-research sa internet. At ang katapat lamang pala ng bara doon sa dalawang CR ay baking soda. So, gumawa siya ng baking soda at isang malaking mainit na tubig at kanyang ibinuhos. Ngayon, hindi na problema ang pag-plus. Nakatipid kami ng 10,000. Hello? Kaya nais kong ipaunawa, you are very powerful because the Holy Spirit lives with you. Hindi ninyo naintindihan. You are very powerful because the Holy Spirit lives with you. It's the Holy Spirit, it's not us. Amen? It's always the Holy Spirit. The Holy Spirit will reveal to you all truths. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia, Lunes hanggang Huwebes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes, sa ganap na alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregdurante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Aniyahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregdurante.com.
Amen? So, pansinin po natin, your problem is your promotion. Amen. Hallelujah. Your friend can create comfort for you, but your enemy will create your rewards. Hindi ninyo narinig. Pag may kaaway ka sa buhay, umanda ka dahil ikay gagantimpalaan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Huwag mong katakutan ang mga taong pumapatay ng katawan. Higit sa lahat, katakutan mo ang Diyos na may kapangyarihan pumatay ng espiritu at kaluluwa at magsadlak sa impyerno. At ang lahat ng may takot sa Diyos ay laging magiging maunlad sa ibabaw ng lupa. Ang mga may takot sa Diyos, mahaba ang kanyang mga araw at buhay sa ibabaw ng lupa. Kaya kung ikay may takot sa Diyos, mawala ang lahat ng hadlang sa iyong pananalapi. Kung ikay may takot sa Diyos, mawala ang lahat ng mga taong humahadlang sa iyong kabuhayan. At matanggap mo ang iyong promosyon araw at gabi. Kaya ngayong sandaling ito, nais kong iyong maintindihang mabuti. Sa Isaiah 45:23. Isaiah 45:23. I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, that unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. At aking sinumpaan sa aking sarili, ang salita ay lumabas na mula sa aking bibig sa katwiran, at hindi ito babalik. At sa lahat ng tuhod, sila ay luluhod. At ang lahat ng dila, lahat ay susumpa. Ano po ang ibig sabihin? Pag ako'y may problema, I bow my knees and worship Jesus. Pag ako'y may kailangan, I speak the name of Jesus in the problems that I am confronted with. Dahil araw-araw po ay may problema. At laging tandaan mo sa Numbers 23:19, laging tandaan mo, God is not a man. Ibig sabihin, huwag salita ng tao ang iyong pagtitiwalaan. That He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Hath He said, and shall He not do it? Or hath He spoken, and shall He not make it good? Lahat ng salita ng Diyos, pag pinaniwalaan natin, ito ay Kanyang isa sa gawa. Get a promise concerning your particular situation, and then speak it. Every day, speak it loudly. Speak it loudly, yung pangako ng Diyos tungkol do sa iyong kalagayan. Paulit-ulit yun. Huwag kang titigil ng kadideklara ng pangako ng Diyos. Dahil ang iyong ibinabalik sa Diyos ay iyong kanyang pangako. At ang ating gawain pananagutan ay ipaalaala sa Kanya yung pangako. Hindi nalilimutan ng Diyos yun, pero gusto niya na ipaalaala natin sa Kanya at isang araw ikagugulat mo na lamang. Kaya ngayon pong sandaling ito, always remember that tender loving care of the Father, the Son. At ito po ay effectively being done by the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po ang nagsisiwalat at nagtuturo na tayo'y labis na iniibig ng Diyos. Kaya naman ang iyong sitwasyon ay ikay magtatagumpay. Paulit-ulit na tanging ang pangako ng Diyos ang iyong laging bibigkasin araw-araw. I can do all things through Christ who gives me strength. For my God shall supply all my need according to His riches and glory by Christ Jesus. When the enemy come in like a flood, God shall raise up an equal measure against him. No weapon that is formed against me shall prosper, and every tongue that rises up in judgment against me, I shall condemn. Kaya nais kong iyong intinding mabuti, magsanay ka sa alam. It's only those who hunger and thirst for righteousness, and they shall be filled. Ang mga nagugumon lamang at sabik lagi sa katwiran ang pupuspusin ng katwiran. Amen? Kaya ang sabi niya, if you are thirsty, come to me and drink. Kung ikaw ay uhaw, ang mga magtatagumpay ay yung gutom at uhaw sa Panginoon.
Kaya ang challenge ko sa inyo, you are very much loved, and His love is tender and with a loving care. Magtiwala ka sa Diyos, hindi kasiraan ng buhay ang iyong kabiguan. Yan ay umpisa lamang ng isang makulay na buhay patungo sa iyong dapat pagkalagyan. God is bigger than our problems. And God desires for you to see Him as your big God, and that gagawin niya ang lahat para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya pumikit ka sandali at iyong idalangin, O Diyos, magipo akong bukas sa pakikipagkwentuhan sa iyo una, at sa aking mga mahal sa buhay, at sa mga kapitbahay, at sa mga kamag-anak, at sa maraming taong aming makakasalamuha sa bawat araw. Make us a good conversationalist, at make us a very powerful praying person. In the mighty precious name of Jesus, all prayer we shall declare every day, because prayer is the mighty weapon that we all possess. Maluwalhati ka po, at kami ay tuloy-tuloy sa iyong mga tagumpay. Sa iyo ang parangal, papuri, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen! Hallelujah! Tumayo ang matatapang at iyong ipahayag, Panginoon, ang aking mata ay matalas sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ang aking tenga ay matalas sa pangalan ni Jesus. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, lahat ng demonyo ay aking kinagapos sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ang lahat ng gates ng kasamaan ay isinasara ko sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ang lahat ng gates ng kasagana ay ibinubukas ko. At ngayon, Setyembre, bumaha ng mga biyaya at pagpapala sa simbahang ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, makita ko ang lahat ng espiritual na pagpapalang akin. Makita ko itong mga pagpapalang ito at mahawakan ko. At magamit ko sa pagpaparangal at pagluwalhati sa banal mong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, buuin mo ang mga pamilyang naririto ngayon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang kalusugan at kalakasan ng pangangatawang supernatural and divine mangyari sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ang kanilang mga pamumuno at pwesto sa hanap buhay ay maging makapangyarihan at sila'y pangilagan ng mga masama. Sa pangalan ni Jesus, iyong sundan ng proteksyon ng bawat isa. Protect, preserve, support, help everyone in whatever they are in need of. In the mighty precious name of Jesus, let there be promotion for everyone. In the mighty name of Jesus. Purihin ang Diyos, tunay po na napakabuti ng Panginoon. At laging tandaan po natin, ang isang tao ay may pangarap, at ang bawat pangarap ay kailangan ng himala. At ang makakaranas ng himala ay yung iginagalang ang salita ng Diyos. At ang paggalang sa salita ng Diyos ay paggalang din sa salapi. Hindi ibigin ng salapi, kundi pangangasiwaan ito para sa katuparan ng pangarap. At nais ko rin ihamon sa bawat isang sumusubaybay sa palatuntunang ito na I practice what I preach. Dumaraan din kami ng mga matinding mga pagsubok at kami ay dumaraan din sa pagkakasakit na malubha. Subalit ang aming karanasan ay yung hamon namin ginagawa sa mga may sakit ay aming isinasagawa sa pagtanggap na bagamat kami humahamon, doon din sa hamon na yon kami ay nagkakaloob sa ibang gawain ng Panginoon at sa mga gawain pa ng Panginoon. At sa halip na ang salapi ay gamitin sa gamot o sa manggagamot at paggamutan, aming ipinagkakaloob yon sa mga ganitong palatuntunan. At ako ay naggagalak sapagkat kami ay may karanasan na totoo ang pagtugon sa pagkakaloob sa gawain ng Panginoon.
mismong personal na ito'y nararanasan namin. Again, I repeat what I have stated a while ago, that your dream need a miracle. And that miracle will start to commence when you start giving. So I challenge you to sow your money to a fertile land. And more than 31 years sa broadcast, sa radyo at television, hindi isang oras, kundi araw-araw, ay ito ay nagpapatuloy. Kaya hamon ko na ang bawat isa ay magkaloob so that we can expand, enlarge the kingdom of God and spread the gospel and have more hours in different local television station. Kaya ako'y dadalangin na kayo ay bigyan ng hamon ng Diyos upang maging partner financially ng gawain ito, dahil sa Romans 12, there is a ministry of giving, there is a ministry of donation. So I pray na pagpalain ka ng Diyos at maranasan mo sa iyong pagsunod ang makapangyarihang pagbuwelta ng pagpapala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, laging kakatagpuin mo ang kanilang ibinigay ay laging bubuwelta sa kanila 100-fold sa pangalan ni Jesus. Sa iyo ang kalwalatian naman at mangyari ito sa kanilang pagsunod sa pangalan ni Jesus. At ang ating text line gamitin ninyo at ang ating email address gamitin ninyo at tayo ay mag-chat sa ating Facebook account at nang malaman ko ang inyong kalagayan at nang sa gayon tayo magkasundo at magdalanginan. Pagpalain kayo ng Diyos sa pangalan ni Jesus.